po, marami po sa inyo nagtatanong kung totoo po ba na nahuli na, sumuko ba, ano ba talagang katotohanan sa gitna ng mga nangyayari ngayong oras na to. Ngayon po ay September 8, alas 7:43. So, kanina nga ho nag-post si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo yon. Ang totoo po niyan ay hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or kung ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP. Ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Particular na sa ISAP. Okay? So ito po linawin natin. Ang ISAP po kasi, pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay isosurrender po nila sa kapulisan bilang ukautusan ng korte. Kasi tandaan po natin, ang mga sundalo ay hindi po pwede makialam sa pagdating sa mga korte-korte. Dapat po nag-implement yan ang pulis, ang PNP. Kaya nga po, ito lang, ay paalala lang po, lalabas dyan, bida-bida na naman si Abalos, bida-bida na naman si Marbil, at siyempre, ang yawang si Torre, bida-bida na naman. Pero isang ang katotohanan dito, napahiya po si Torre. Malino po, napahiya si Torre at yan po ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Kaya nga sinasabi natin, tagumpay. Tagumpay po. Anong ibig sabihin nun? Tagumpay in a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga-KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP. Again, tahimik po ang ISAP na hindi po nila i-claim yan, hindi po nila sasabihin yan dahil po sila ay simple lang magtrabaho. Pero kaya nga magandang nangyari kasi po sa ISAP, hindi ho, ang mga taga-ISAP po kasi mga profesional. Yan po ay mga talagang nakita natin, hindi po dumaan ang dugo dahil sa kanila po dumaan. Pero kung kay Torian o di kaya kay Marbil, naku po, kita nyo naman kanina, 10,000 ang pinadalang mga kapulisan. Kung sa kanila po yun, malamang sa malamang, gulo na ho ang nangyari. Madugo na ho. Ganito ang tanong ng iba. Sandali. Di ba dahil sa pagpe-pressure ni Torre, kaya sumuko si Kibuloy, si Pastor Kibuloy? Hindi po. Planado na po yan. Sigurado ako, hindi ko pa po alam, sigurado ako na yan po ay planado na ni Pastor Kibuloy. Malamang sa malamang, hindi ko po ito personal na kaalaman malamang sa malamang ay meron na po silang kasunduan before ng AFP o ng ISAP. Hindi natin alam. Pero for sure, sabi nga ni Pastor Kibuloy noon pa, hindi naman niya tatakbuhan ito. Sinasabi niya sa tamang forum lang, sa tamang mga tao lang. Ang problema po kasi ngayon, kung dumaan po sa PNP yung pagsuko, hindi natin alam kung saan idediretso si Pastor Kibuloy. Di ba sinasabi niya, mga Amerikano ang gusto magpahuli at Amerikano ang nag-utos sa kapulisan natin? Malamang sa malamang, kinuha na po siya at dinala na sa Amerika. Kaya nga po sumuko na lang sa sundalo. Sigurado, meron na silang kasunduan na hindi sila isusuko sa Amerikano. Yun lamang po ang gusto ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, tagumpay po yung pinaplano ni Pastor Kibuloy na harapin ang kaso sa Pilipinas. Hindi yan ang issue. Ayaw lang niya na sa Amerika. Kasi sa Amerika, alam naman natin kung anong gagawin sa kanya. Malamang, sigurado, baka palabasin na tumakas siya ng laban dahil gusto siyang mawala ng Amerika. So ganito ang nangyari, kaya tagumpay ito para kay Pastor Kibuloy. Dahil palpak po ang lahat ng intel nito ni Torre na nasa loob ng KOJC. Palpak po lahat ng pinagsasabi niya, lahat ng paghuhukay niya, palpak. Sa totoo lang, nakakatawa siya kasi ground commander na walang kaalam-alam. Mantakin mo sabihin niya sa press, wala po akong alam dyan, kay Abalos, tanungin, kaya tanungin nyo lang spokesperson ng PNP. Ibig sabihin, hindi po siya kasama doon sa inner circle na nag-uusap. Ganun Torre, walang kaalam-alam sa nangyayari. Kita mo naman, pahiyang-pahiya ka dyan, wala kang kaalam-alam.
Ibig sabihin po nun, isa kang payaso o clown, di ba? Tama ba ako? Tagalog ng clown is payaso. O, ganyan ka lang dyan sa PNP, isa ka lang clown, isa ka lang katatawanan. Isa kang araw-araw na opisyal na nagsisinungaling.